Okay. Ano nga ba ngayon? May 3, 2024. Andito ulit tagal akong hindi nakapunta rito sa bukid kasi pumutok yung bike ko. Ano, bago yung rim. Bagong palit na naman ng rim. So, gawa ulit tayo ng video. Ang topic natin ay topic. Ang topic natin, ano ang pinaka most important na topic? Mga issue na sinasabi. So, bago tayo magsimula, naantok pa ako eh. Ito ba tulog kaso? Siguro hindi lang 20 tong mga putang inang tong nakapalibot sa akin. Kapalibot dito. Meron sa labas, meron dito malapit-lapit. Meron doon sa may ulingan doon kala Kuya Jerry. Nandyan lang yung mga putang inang yan. Tapos dito sa kaliwa, sa kanan. Dami nila. So minomonitor nila ako doon sa satellite. Tinatarantado nila ako dito. Sayang lang talaga kung nagkataon na may baril tayo. Wow, napakaganda maganda yung palabas na gagawin natin. Ganda-ganda. Kasi ginagawang kengkoy ng mga gagong to. Itong ginagawa nilang laruan yung buhay ko dito. Kaya nga kung may baril ako, nakikita ko din naman sa kanila kung anong klaseng laro yung ginagawa nila. So napakadami nila, hindi lang 20 piraso yung mga putang inang yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Lagi yung nakasunod dito. Mga babae at lalaki, mga pababae o lalaki, nandiyan sila. Madami sila. Hindi ko alam kung mga taga GMA yan o Dating Daan, Iglesia ni Cristo o ABS. Okay. So, dito sa Rincon, Bunga. Tuwing pupunta ako dito, magpadala lang kayo ng mga tropa para makilala nyo yung mga siraulong yan. Kasi hindi ko naman kilala yung mga yan eh. Pag nakakuha ko yung pangalan ng mga yan, tandaan nyo, hindi ko lang makuha yung mga eksaktong pangalan ng mga yan. Makakakuha lang ako ng eksaktong impormasyon ng mga gagong yan. Ewan ko lang saan tatakbo yung mga siraulong. Hello. Teka, nantik na tong. Bale, ang topic natin ngayon is about sa issue. Topic. Teka lang, iinom lang tayo ng tubig. Putang ina, langgam na. Taglit lang. Ay. Okay. Topic natin ngayon is about sa mga issue sa ano bang issue ngayon sa balita ngayon sa TV. Tatanungin ko kayo, nababalitaan ko sa TV yung mga binobomba ng tubig ng mga taga China, yung mga barko ng mga Navy. Tapos salo na lang ng salo yung mga taga Navy, yung mga Coast Guard nga pala, Coast Guard pala yun. Salo na lang sila ng salo ng bomba ng China. Kasi nga walang powers eh.
Tapos nagdami nagrereklamo na mangingisda, bakit daw sila hinahabol, tinataboy. Siyempre puta, 30, 33, 35 o 33 trillion ba ang inutang ni Duterte sa China. Alam nga naman hindi sila kumuha ng collateral sa inyo. Alam nga magpautang lang nang wala namang collateral na kinukuha. Diba? Magrereklamo kayo tapos bakit kayo binobomba, tapos ganyan-ganyan, ityus-ityus. Tapos ang utang nyo, bayaran nyo muna yung utang nyo, siyempre. Diba? So, dudugaan nyo pa yung China, mas mautak yung, mas maduga yan sa inyo, yung mga businessman yan. Ito ba yung sinabi ko? So, anong importanteng hot issue ang meron tayo dito sa Pilipinas? Anong mga issue, topic ang meron tayo dito sa Pilipinas? Pinaka-hottest issue. Yun ba? Bomba-bomba ng tubig? Anong magandang pag-usapan natin? Teka, okay, 6 minutes. Ano kaya magandang pag-usapan natin? Anong hottest issue? Anong hottest topic natin ngayon? Di ba dapat ito ang pinag-uusapan ngayon dapat sa gobyerno? Itong sinasabi ko dito. Di ba? Ang problema dahil nga sa komplikado, tapos kung ano-anong palusot na mga gago. Teka, lakas ng hangin. Kung ano-anong palusot na mga gago, kahit saan, kahit pumunta ka ng Senado, kahit pumunta ka ng bawat kanto dyan, kahit pumunta ka dito, o ewan ko kung dyan sa inyo, sa bawat barangay nyo, kung ano na ba na nangyayari. Radyo and TV, anong hottest issue natin? Ba't kayo nagtatago? Puta na, hindi nyo naman madadala sa paikot-ikot nyo yun. Dapat ito, pag-usapan nyo na doon sa gobyerno. Hindi yung gagawa pa kayo ng drama. Bakit? Anong problema? Kasi magpapanggap yung si putang inang yon na maging ako. Kasi may naririnig ako. Ano yun? May naririnig ako na siya daw ay magiging ako. So, yung nasa Revelation, magiging siya daw yun. Hindi naman ganong katanga nito, ganong kasiraulo ng gagong ito. Sino kaya ang nagbabalak ng gano'n? Diba nakasulat sa Revelation, at yung Diablo magiging siya. Diablo ba o yung dragon? Hindi ko alam. Hindi ko masyado kabisado. Kung may isa lang na nagpatunay sa Revelation, sino kaya yun? Tingin nyo. Diba? Hindi ko sinasabing lahat sa inyo. May isa lang taga-kwento doon. At may isang bida doon. So, ang nangyayari kasi parang sa tansya ko lang. May isang tarantado diyan, may isang demonyo diyan na gustong magpanggap na ako. Katulad nga yung nababalitaan ko, kamukha ko raw. Wait, sino kaya yun?
Hindi, kasi ang gusto kasing mangyari ng yata ng taga-gobyerno, sila ang humawak nito. O ewan ko, sino-sinong gustong humawak nito. Ayan, mga dating daan, may mga balak din yan. Yung mga iglesia ni Cristo, wala na, basura na mga yun. So ano ang pinaka-hottest topic natin? Pinakamahalagang issue na dapat natin pag-usapan? Tatanungin ko kayo, anong topic natin na hottest issue na dapat yung pagtuunan ng pansin, hindi yung puro chismis kayong putang ina niyo? Di ba dapat tinututukan at sinisimulan na dapat ng taga-gobyerno to, di ba? Takin mo ang hirap ng Pilipinas, dukan-duka na. Mga hampas lupa na. Ang dami ng utang. Kahit nga ako, may utang ako eh. Wala akong alam eh. 30 trillion dollar. Dollar ba yun o 30 trillion pesos? Ilan ang may utang dito sa atin? Kung babayaran natin. Siyempre, yung binabayaran nating, kunyari, bibili tayong sardinas, may mga bat yan, may mga tax yan. Binabayaran natin yan. Mga nagtitinda sa palengke, nagbabayad yan ng pwesto sa barangay o sa munisipyo. Yun ang binabayaran natin sa gobyerno. At yun ang binabayad nila sa utang. Pakuha nyo? So ilan na may utang sa atin ngayon? So dapat sana nag-iisip ang mga taga-gobyerno dapat kung ano ikakaunlad at ikagaganda ng Pilipinas, diba? O ng bansa. So isang presidente o isang pinuno ng bansa, alam mo kung ano yung ikakaganda at may kinabukasan, kung ano yung pwedeng may kinabukasan ang bansa, diba? Ang gagawin lang ng mga taga-gobyerno, eto, uupo presidente, uutang. Susunod, quits na. Kasi patapos na termino, sasaluhin naman ng isang utang. Ang daming utang, uutang na lang ulit. O baka mabenta na yung bansa natin yan. Baka isang araw utang na ibang lahi na yung nandyan. Diba? So sa mga inabot ng giyera noon, hindi ko naman sila matatanong kasi patay na yung iba dun eh. Ano ba ang inabot ng mga Pilipino noon sa panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano? Anong inabot ng mga Pilipino noon? Tanungin ko kayo. Tapos ang gagawin ng mga presidente, takbo ko. Siyempre, pagka tumakbo ka, gumastos ka ng milyon-milyon, sasaluhin mo naman yun doon. Iba na ang takbo ngayon, business na ang Senado, hindi na to yung pagpapaunlad data. Diba? So anong dapat tutukan ng pansin? Pinaka-hottest issue, pinaka-hottest topic na pagtuunan dapat ng gobyerno. Doon sa kakaunlad ng bansa, doon sa makakatulong sa bansa, di ba? Doon sa kinabukasan ng bansa. Dapat yun ang pagtuunan yun ng pansin, di ba? Nangyari. Wala. Naging chismis yung binigay natin.
Ewan ko. Ito, ginawang kengkoy ng mga putang inan to. Yung mga pinadala sa akin dito, mga putang inang yan. Hindi ko alam, hindi ko kilala yung mga gagong yan. Taga GMA ba yan, Iglesia ba yan, o dating daan, o mga taga ABS ba yan, mga putang ina. So, anong pinakamaganda na gagawin ng taga-gobyerno? Doon ba sa puro utang na lang, tapos pag hindi na kayang bayaran, benta na natin yung, kasi may 7,000 island tayo. So meron pang natira, nakuha lang yung 5. So next president, yung isang 5 naman. O di magiging 6,995 na lang. Ganun bang takbo natin ngayon? Tapos dadrama yung mga taga Coast Guard doon, yung mga mangingisda natin, nahahabol ng ng mga China. Binobomba ng tubig. Putang na, laki ng utang nyo eh. Paano hindi kayo bobombahin? Siyempre kumukuha ng mga collateral yun. Oh. Kahit siguro ordinaryong tao ka lang, makakaintindi ka naman siguro, di ba? Di ba? So anong dapat mong pagtuunan ng pansin? Para makaahon-ahon naman ang mga hampas lupa dito sa bansa. Di ba? Anong dapat yung tutukan? Sinabi ko na sa inyo noon pa. Anong klaseng kapangyarihan, anong klaseng kayamanan kaya meron si Jan dyan. Anong klaseng kayang impluensya, kapangyarihan meron si Jan dyan. Anong klaseng kayamanan kaya ang ibibigay ko sa bansa. Kayang bayaran ng mga taga-gobyerno ang binigay ko sa bansa. Diba? Tapos ang nangyari, naging kengkoy na. Siyempre, mga loko-loko to eh. Ang gusto, magpiling pang ako. Kasi mangyayari ata, baka magparetoke dyan yung mga gago. Magpiling ako, awit na. Diba? Sasabihin, nabuhay ulit. Sarap barilin ng mga putang inang yan. Gagawa nga daw sila ng ng imposible, mga santo-santo, mga gagawa nga daw sila nung nabuhay ulit daw yung si Jan. Mapatay nila ako dito. Huling-huli ko mga setup nila rito. Huling-huli ko mga laro nila. Totoo hindi. Para malinawan kayo sa Revelation, isa lang ang namatay at nabuhay doon. Si Jesus lang yun. Ang Revelation ay pagpapahayag nung una sa mangyayari at mangyayari pa. Siya ang kordero ng Diyos na pinatay at nabuhay. Mukha kayong tanga nang hula-hula kayo sa Revelation. Si Juan, taga-kwento lang yun. Taga-gatong lang si Juan. Nakuha nyo. Baka kasi magpalabas itong mga putang inan to. Maganda nang sinabihan ko kayo. Kasi baka dumating ang panahon, matsambahan ako ng mga gagong yan. Tapos magpiling ako, putang ina. Baka gawin pa tayong babakla-bakla dong putang ina. Mahirap. Di ba? Totoo hindi. Ang dami nating hinarap.
Napakarami. Hindi lang isa, dalawa o 10. Napakadami na nating hinarap. So, kung kayo ang mga pinuno, kung kayo, isa kayo sa pinuno na nakaupo dyan sa Senado, ano kayang gagawin mo? Kunyari, ikaw senador ka. Kunyari, isa kang vice president o presidente ka, congressman o senador ka doon, may kapangyarihan ka magsalita doon. Ano kayang ibibigay mo doon? Mga hottest issue. Kasi mga issue nyo, mga laro-laro nyo lang, mga drama-drama nyo lang. Kayo ang gumawa ng drama, kayo din ang nagdrama-drama doon. Awit. Totoo hindi. So ano ba talaga makakatulong sa bansa natin? Ano ba talagang pwedeng makatulong sa bansa natin? Tanungin natin yung magagaling, syempre. Yung nakapagtayo na ng mga dami na. Yung nakapagpayaman na. O example natin si Manalo. Nakapagpayaman na yan, napakarami na ng si Buloy. Ilang influensya na siya meron dito. Nakarating na sila ng iba't ibang bansa. Ano ba talaga ang makakatulong sa bansa? May tatapat ba sa Katoliko? May tatapat ba sa mga Masonry? May tatapat ba sa mga Illuminati? Tanungin ko kayo. Sino nagpapatakbo ng bansa? Sinabihan ko na yung mga taga-Illuminati tsaka Masonry. Oy, may request ako. Papapatay ko tong mga to. Yun ang request ko. Sinabihan, may narinig naman akong balita na kung ano man ang mangyari sa akin, talagang papatayin talaga sila. Ewan ko, totoo. Hindi ko, nakikibali-balita lang tayo sa labas kung ano rin marinig natin. Gusto ko sana ubusin nila. Umpisahan natin. Ngayon, anong makakatulong ba talaga sa atin dito? Anong karangalan, anong impluensya, anong klaseng kapangyarihan, anong kayamanan ang meron ang bansa? Ang gusto nyo lang kasi, mga paginto-ginto. Ang gusto nyo, utang doon, utang sa ibang bansa, tapos takbo na sa ibang bansa. Ano ba talaga? Di ba? Totoo ba yun? Hindi. Ang takin mo, uutang yung isang presidente, pagkatapos ng termino, utang na naman yung isa. O pagkatapos ng termino ng isa, utang na naman yung isa. Sambot-sambot yung mga presidente. Kawawa ngayon si Bongbong. Ang laki ng inutang ni Duterte. Sa 35 trillion. Sabi ng mga Pinoy, putang yaman ni Bongbong, boto natin. Kasi puta, ano nga ba yun? Siya yung may ari nung Yamashita, yung gold. Sa Switzerland daw. Yung emergency funds, meron daw tayo emergency funds. Kayang-kaya daw bayaran yung utang natin. So kung totoo yun, nasa na? Mag-iisang taon na yatang nakaupo si Bongbong dyan. Ang bigas natin, pumapalo na sa metro. Palong-palo na yung mga bilihin natin dito. Muna si Noynoy, nabasa ko yun, Inquirer.
5 trillion ba? Noy-noy. Simula kay Noy-noy. Tapos nung umupo si Duterte, umutang. Ayun, 33 trillion. Panis na panis. Tuwan-tuwa naman yung mga tao. Putang na, daming pinatayo ni Duterte. Putang ina. Siya lang ang unang nakapagpatayo ng mga tulay sa Cebu. Tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Proud na proud eh. Kala mo naman nasa sariling bulsa ni Duterte yung pinangpatayo nung mga putang inang yun. Tayo rin magbabayad nun, di ba? Totoo hindi. Sino ang babagsakan nun? Oh. Sa bagay, meron pa tayong 7,000 island. 7 plus yun eh. So, marami pa tayong bebenta. Marami pa tayong pamimigay na island. So, mayaman pa Pilipinas kasi marami pang pera, marami pa tayong isla. Ang masama niyan, pagka wala ka ng isla, naubusan ka na. Makakabawi pa kaya? Ilang henerasyon na. Si Marcos lang yata nakapagpayaman ng ng Pilipinas eh. Yung tatay ni Bongbong, di ba? Kasi tayo yata ang pinakamayaman nun. Sabi, yun yung balita nun. Na tayo daw ang pinakamayaman nun na sa mga top 10 na bansa. Panahon ni Marcos. So ano na lang nangyari? Baon na ang Pilipinas. Tapos nagbigay tayo ng ambag-ambag natin. Nakiambag ako sa bansa. Ginawang kengkoy ng mga gagong to. Pag nag-request ba ako sa presidente na ipapapatay ko itong mga to, patayin kaya ni Bongbong itong mga to. Pag sinabi ko kayang, oy, Brad, papatay ko nga yan, papapatay ko yung mga yan, pwede ba? Request lang. Pwede ba yon? Pwede ba yon, Mr. President? Re-request lang ako. Gusto ko ng pabaril itong mga to, wala lang akong gamit eh. Kasi feeling ng mga to, itong mga feeling ng mga to, may mga inambag dito sa bansa. Mas mayabang pa sa akin eh. Ang feeling, para bang meron silang napakalaking inambag din sa bansa. Parang ganun ang dating. Kasi mas mahangin pa sa akin itong mga putang inan to. Mas mayabang pa sa akin itong mga paggagong to. Pagka nag-request ba ako sa presidente, papapatay ko to. Papatayin kaya ni Bongbong. Mr. President, pag nag-request ba ako, gagawin mo? Kaya ko kayang bayaran yung bansa, yung utang natin. Kayang diskardihan ni Jan yung utang natin. Anong hottest issue, anong hottest topic na dapat nating pagtuunan ng pansin? Hindi yung mga pa-okray-okray nyo na kung ano-anong issues na mga drama-drama nyo. Ang dami mga, hindi ko yung kay Trillanes, kay... Yayaman ba kayo doon? Puro kayo tirahan ng tirahan kung... Naku po. Anong yayaman nyo doon? Paano kayo yayaman doon eh? Tirahan kayo ng tirahan. Tira dito, tira doon sa kabila. Puro tao lang yan. Saan tayo nakapunto? Saan tayo nakabase? Sa buong mundo. Buong mundo. Ang kaya kong hawakan. Kaya nating hawakan. Nakuha nyo?
Eh puta, mag-issue kayo. Si Trillanes, si Arroyo, si Lito Lapid, sino pa ba? Hindi ko na maalala. Itus lang na ganun-ganon. Paano yun? Yayaman ka ba doon sa taong yun? Yayaman ba kayo doon sa mga issue topic nyo dyan? Puro kayo tirahan kaliwat kanan. Diba? Anong dapat yung pwedeng pag-usapan na ikabubuti ng bansa? Diba? Anong pwedeng yung pag-usapan na pwedeng ikabuti ng bansa? Totoo ba yung sinabi ko rito o kailangan ba natin ng ebidensya? Kailangan pa ba natin magpatunay pa? Kailangan ba natin ng katibayan pa? Puta, nakakasawa ng katibayan niya. Kasi kung magkakatibayan na naman tayo, putang ina, ilan pa ba? Ilan pa bang pwede kong harapin dito? Kasi napakarami niyan. Baka sana magpadala ng konting mga tropa dyan. Yung mga tropa ko dyan sa Bonifacio. Patitira ko lang itong mga to. Pwede ba yun? Maliit ako ng mga putang inang to. Kala mong kung sino mga putang na. So, ilang minutes na? So, hanggang doon na lang ba tayo? Hanggang debate kayo dyan, o article, chacha, change rules, o ano ba yung chacha? Bibigay ka ng another law, bagong patakaran sa husgado, sa patakaran sa bansa, chacha, bat. Nakayaman ba yon sa bansa natin? May binuti ba yon sa bansa natin yung mga chacha niyo? Gagaling yung sumayaw eh. Ikot kayo ng ikot. Ano ba yung sinabi ko sa inyo? Na dapat niyong pagtuunan ng pansin. Na dapat niyong pag-usapan. Na dapat yan ang issue. Nangyari kasi sa issue na to, puro bulungan lang kayo. Di ba? Puro bulungan lang kayo dyan, bla. Tapos kung ano mga sinasabi niyo. Kung wala talagang katibayan si Jan, pabayaan niyo ako dito lang ako. Kung walang katibayan na akong pinakita sa inyo, pinatunayan sa inyo, putang ina niyo, umalis kayo. Gusto ko mag-isa, habol kayo ng habol, mga putang ina niyo. Di ba? So kung gusto niyo nang umpisahin niyo na ngayon. Mag-usap kayo diyan, pag-usapan niyo yung ikabubuti ng bansa dapat. Di ba? Wala nangyari. Ginawang kengkoy. Imbis na mapaunlad mo bansa, ginawang kengkoy. Nagpadala ka ng mga kengkoy dito, mga putang ina. Ano ba 'yun? Imbis na magpatakbo ka ng magandang patakaran sa bansa, na magbigay ka ng kinabukasan para sa bansa, ginawa mong kengkoy. Nagpadala ka ng mga DJ na kengkoy, mga radio broadcaster na kengkoy, mga taong mga kengkoy dito, mga basura, mga putang na, wala namang mga sinabi, mga putang na. Nak ng puta talaga. So, totoo ba yung sinabi ko sa inyo na may ibubuti kaya ang bansa pagka sinimulan yung pag-usapan ng mga plano na dapat sinisimulan nyo na noon pa? May kabubuti kaya ang bansa doon?
Tingin nyo. Ano ba sa tingin nyo? Ang hirap kasi, puta, tirahan kayo ng tirahan dyan sa Senado. Kayo lang ang yumayaman. Puta ka. Yung mga Pilipino, hirap na hirap dito. Ito mo nga ako. Wala nga akong trabaho na. Diba? Tapos yung dating 200 lang na baboy since 2018, pagdating ng 2024, doble na. Doble na presyo. Yung sardinas na binili ko ng 10 piso noon, noong 2017, pagdating ng 2024, putang na. Sobra pa sa doble. Yung binabayaran ko, kakakain ko lang ng sardinas, namimiss ko yung sardinas, 25 pesos isa. Magkano lang yun? 10 piso lang yun. Diba? So ano dapat ang pagtuunan nyo ng pansin? Ano dapat ang pag-usapan nyo, yung hottest issue, hottest topic natin dito sa bansa? Na pwede nyong ikabuti, pwedeng ikabuti ng lahat, pwedeng ikabuti ng bansa. Ano ba dapat ang pag-usapan nyo? Tanungin natin bawat general nyo dyan, sa AFP, sa PNP, bawat NBI director nyo dyan, tanungin nyo, ano ba talaga ang ikakabuti ng bansa? Tama kaya yung sinabi nung hampas lupa na yun, bad bike lang ang dala? Tama kaya yung sinabi ni Janjan na yun? Baka yumaman na Pilipino dun ah. Totoo kaya yun? Totoo ba yung sinabi ko sa inyo? Diba? Tapos ihaharap nila sa akin dito mga basurang mga putang ina, mga ewan ko ba? Pababastos lang ako sa kung sino-sino dyan. Ano ka mang puta talaga. Kaya sabi ko, request ko lang Bongbong, patayin mo. Baka pwede mong patayin. Baka pwede mong papatay. Para lang sa akin. Nung gagalaiti na ako sa... Wala lang akong gamit. Kung may eksakto akong gamit, nako. Baka sila na magsabi. Dami kong hininga na gamit dito. Pumunta ako ng Tansa, pumunta ako dyan sa Bunga. Pumunta ako doon sa San Juan. Walang nagbigay sa akin kahit isa. Utang ina. Cavite, lugar ng kung saan napakaraming baril dito. Favorite namin ang baril eh. Sobrang favorite. Favorite na favorite. Kaya imposible na wala kahit isa. Si Janjan mawawalan. Awit, nawalan nga. Kaya request lang. Baka pwede nyo nang barilin. Okay. Nasaan na ba tayo? Hottest issue sa bansa. Perfect topic. Hottest topic. Ano ang magandang ibibigay mo sa bansa? Tagal ko nung tinapit to. Nung nagsona si Bongbong, ito ang topic ko sa kanya, ano ang ibibigay mo para sa bayan? Pinush na kita, Mr. President. Pinupush na kita doon. Ikaw ang naandyan, pinush na kita. Magiging bida kang yun dyan. Totoo lang, nung hindi naman sa kaalyado kasi ni Duterte, itong putang inang Duterte na to eh. Putang ina, siya yung may gawa-gawa dito
magpatarantado sa akin dito. Kababayan ko yan dun sa Mindanao eh. Mga kamag-anak namin yan dun sa mga kamag-anak yan ng mga nagak. Diyan sa Cagayan. Sa Davao. Putang na, pati ako tataluhin ng putang na. So, napakagandang timing. Kung makikiayon lang ang presidente sa akin. Napakagandang timing nito na minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Yung buhay mo hindi mo na kayang ibalik pag kinuha na yan sa'yo. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Tandaan nyo yan ha. Pag namatay ka ba, kaya mong bilhin yung buhay mo para ibalik sa'yo? Minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Gumawa ka ng pangalan na hindi kakalimutan ng tao. Habang buhay kang buhay sa isipan ng tao. Tandaan mo yun, Mr. President. Nakuha mo yung sinabi ko. So, anong pinakamaganda na gagawin natin? Awit. Low battery na. O sa susunod na lang ulit, baka hindi masave eh. Susunod na lang ulit. Babay na muna.